Isang matandang babae ang pumanaw na hindi nag-iwan ng testamento. Ang ganid niyang anak na umaasang madaling makukuha ang yaman ng kanyang ina ay nagulat nang matuklasang si Anita Rodriguez ang namamahala sa mga gawain ng kanyang ina mula sa isang marangyang opisina sa Manhattan. Sa edad na 44, si Anita ay naging pinakamyang vice president sa kasaysayan ng kanyang kumpanya at ang isang mahalagang pagpupulong na araw na iyon ay maaaring magpabilis pa ng kanyang pag-angat. Ang kanyang telepono ay tumunog ng ilang beses sa loob ng isang oras. Bawat isa ay hindi pinansin ng inisadong katahimikan. Miss Rodriguez, handa na ang board, anunsyo ng kanyang assistant. Si Anita, nakasuot ng sleek na designer suit, ay tumayo ng may kalmadong anyo, sabay sabing, gawin na natin ito. Bago pumasok sa boardroom, ang kanyang telepono na muling dumuduyan sa kanyang bulsa na ngayon ay pinatay niya sa inis. Paglabas ng 2 oras, matagumpay na aprubahan ng board ang kanyang ambisyosong plano ng akwisisyon. Isang bahagyang ngiti ang dumaan sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang opisina. Nararamdaman ang pamilyar na agos ng tagumpay. Ngunit mabilis na nilapitan siya ng kanyang assistant na may update. Miss Rodriguez, maraming tawag mula sa iyong ina. Iginiit niyang mahalaga ito. Ang balita ay pansamantalang nagtanggal ng ngiti sa mukha ni Anita. Sige, tatawagan ko siya, sagot niya. Pagpasok sa katahimikan ng kanyang opisina, hinarap niya ang kanyang telepono na nagpapakita ng 5 missed calls at 3 voicemails. At hindi na nagdalawang isip, sinimulan niyang pakinggan ang mga mensahe. Anita, anak, ito ang mami mo. Tawagan mo ako agad. Mahalaga ito. Narinig niya sa unang mensahe bago niya ito tinanggal. Ang sumunod na mensahe ay nagsabi, Anita, please, kailangan nating mag-usap. Mahalagang mamabilis, at tinanggal din niya ito. Ang huling mensahe ay nagsimula ng Anita. Ang boses ng kanyang ina ay humihina at agitated. Alam ko na abala ka, ngunit kailangan mong umuwi agad. Mahalaga ito, kasunod ng isang mabigat na buntong hininga. Wala na akong oras. Pakiramdam ni Anita ay parang may malamig na dumaan sa kanyang katawan at mabilis na tinawagan ang kanyang ina. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Ma'am, anong nangyayari? Anita, sa wakas ang sagot ng kanyang ina, si Carmen, na mukhang mahina. Kailangan mong umuwi agad. May mga mahalagang responsibilidad ako dito, ma'am. Pwede ba natin itong pag-usapan na lang ngayon? Kailangan itong harapin ng personal, Anita. Mahalagang mamabilis. Nagreminis si Anita tungkol sa isang dating hindi pagkakaunawaan na nagtapos ng masama. Tungkol ba ito kay Dad? Dahil sinabi ko na sa iyo na hindi ko na gustong balikan pa iyon. Hindi tungkol kay tatay, sabi ni Carmen na may seryosong tono. Tungkol ito sa atin, mga bagay na kailangan mong malaman. May sakit ka ba? Tanong ni Anita at nagkaroon ng katahimikan. Umuwi ka na lang, Anita, pakiusap ng kanyang ina bago naputol ang linya. Tinutok ni Anita ang mata sa disconnected na telepono, pakiramdam ang pagkahulog ng bigat sa kanyang sikmura. Sa mga taon, iniiwasan niyang bumalik sa kanyang bayan at ang kanyang karir na lamang ang naging sentro ng kanyang buhay. Iniwan ang kanyang buhay sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Maine. Ngunit ngayon, tila hindi na niya kayang iwasan ang kanyang nakaraan. Puno ng pagkatalo, tinawagan niya ang kanyang assistant. I-cancel ang mga appointment ko para sa mga susunod na araw. Kailangan kong maghanda para sa isang biyahe patungong Maine. Ang kanyang paglalakbay pauwi ay puno ng kaba at galit, mga alaala na bumabalik habang dumadaan siya sa pamilyar na bayan na hindi nagbago. Nang makarating sa kanilang bahay, hindi niya napigilang mapansin ang kalumaan ng lugar. Habang papalapit sa pintuan, bumukas ito at lumabas ang kanyang ina, si Carmen, na mas mahina kaysa sa naaalala niya. Napaluha ang mata ng kanyang ina nang salubungin siya. Umuwi ka,
sabi ng kanyang ina puno ng emosyon. Anong nangyayari, ma'am? Mukha kang mahina, tanong ni Anita puno ng pag-aalala habang sila ay pumasok sa loob. Si Carmen, hawak ang isang maliit na dekahon na may mahahalagang disenyo, ay nagmungkahi na sila ay umupo. Kailangan nating pag-usapan ng isang mahalagang bagay, Anita. Mamamatay na ako at kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay. Ang bigat ng mga salita ng kanyang ina ay nag-iwan kay Anita ng pagkagulat. Mamamatay ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sana naghanap tayo ng mas maagang medical na solusyon. Ang kalmado at malungkot na paliwanag ng kanyang ina tungkol sa kanyang kalusugan na mabilis na lumalala ay nag-iwan kay Anita na nalilito at hindi alam kung paano susuportahan ang kanyang ina sa nalalabing oras nila. Hindi ko gusto iyon, mabilis na sabat ni Carmen. Tanggap ko na ang sitwasyon, ngunit may mga bagay pa akong kailangang tapusin bago ako umalis, simula sa pag-aayos ng aking testamento. Naguluhan si Anita. Ang testamento mo? Tumango si Carmen bilang sagot. Oo, kailangan kong ilagay ang huling mga detalye dito at gusto ko sana na tulungan mo ako. O sige, sagot ni Anita bahagyang nag-aalinlangan. Anong kailangan mo sa akin? May ilang mahahalagang pagbabago na kailangan kong gawin, ani Carmen. Isang alalahanin ang sumik sa mukha ni Anita. Mahahalagang pagbabago? Ano iyon? Hinawakan ni Carmen ang kahon ng mas mahigpit at inilahad. Plano kong mag-donate ng malaking bahagi ng aking ari-arian sa komunidad. Biglang tumayo si Anita. Ma'am, hindi makatarungan yan. Mabuti nga lang at may sapat tayo ngayon. Magugulat ka sa kung anong mayroon ako, sagot ni Carmen ng kalmado. Tinutok ni Anita ang mga mata sa kanyang ina nang hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Carmen, isang katok ang narinig nila sa pinto. Isang batang lalaki ang pumasok bago pa sila makapag-imbita. Carmen, pasensya na, hindi ko alam na may kasama kang iba, sabi niya nang mapansin si Anita. Lumingon si Anita at nakita ang isang batang lalaki na nasa mid-20s, may magulo at magiliw na ngiti. Si Roberto ito, malugod na ipinakilala ni Carmen. Roberto, ito ang aking anak na si Anita. Laking gulat ni Roberto nang makilala siya. Si Anita? Ang kilalang Anita? Sabi niya, isang karangalan ng makilala ka. Tumango si Anita na medyo iritado sa pagkaabala. Anong nangyari, Roberto? Tanong ni Carmen. Ang community center, madam, tumutulo na naman ang bubong at may bagyo na darating mamaya, paliwanag ni Roberto. Humugot ng hininga si Carmen sa inis. Makikipag-ugnayan ako kay Bill bukas. Siya na ang bahala. Salamat, Carmen. Palagi kang nandyan kapag kailangan, sabi ni Roberto na may ngiti bago mabilis na umalis. Lumingon si Anita pabalik kay Carmen. Sino yun ulit? Si Roberto. Malaking tulong siya sa komunidad, lalo na nang magkasakit ako, paliwanag ni Carmen. May bahid ng selos ang tono ni Anita. Parang komportable siyang naninirahan dito. Walang pakialam na iniiwasan ni Carmen ang usapan. Wala akong magagawa, kailangan siya. Ngayon, tungkol sa testamento, hindi ma'am, kailangan natin pag-usapan kung anong ibig mong sabihin tungkol sa mas marami kaysa sa iniisip ko at kung ano ang laman ng kahon na yan, sabi ni Anita. Nagiging seryoso ang mukha ni Carmen. Anita, may mga bagay kang hindi alam, mga bagay na kinasangkutan ko. Anong mga bagay, ma'am? Hindi kita maintindihan, sigaw ni Anita. Sekretong nagdodonate ako sa Anuka, malalaking halaga para sa ating bayan at sa mga nangangailangan, aminin ni Carmen. Donasyon? Anong pera? Wala tayong iniwan nang pumanaw si Dad? Tumaas ang frustration ni Anita. Isang malungkot na ekspresyon ang tumama kay Carmen.
Marami kang hindi alam tungkol kay tatay, tungkol sa ating pamilya. Kung ganon, sabihin mo, sigaw ni Anita. Tumayo si Carmen, ang mukha ay pumutla. Pinipilit ko, pero kailangan mong makinig. May sikreto, Anita, isang bagay na magbabago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa atin. Bilis ng tibok ng puso ni Anita. Anong sikreto, ma'am? Sabihin mo na. Habang magsasalita sana si Carmen, bigla siyang tinamaan ng sakit. Nahulog ang kahon mula sa kanyang mga kamay habang kumakapit siya sa kanyang dibdib. Ma'am! Nagmadali si Anita na lapitan siya at yakapin ng bumagsak ang ina. Tawagan mo ang 911, humihingal na sabi ni Carmen bago nawalan ng malay sa mga bisig ni Anita. Nanginginig si Anita habang tinatawag ang ambulansya. Habang niyayakap ang ina at naghihintay ng tulong, napansin niyang bukas ang kahon at nakalantad ang mga lumang larawan at mga liham. Anong mga sikreto ang itinago ng kanyang ina? Ngayon na walang malay na ang ina, paano matutuklasan ni Anita ang katotohanan? Ang tunog ng mga paparating na sirena ay nagbabalik sa kanya sa nakakatakot na realidad. Habang pinaputok ng ambulansya ang katahimikan ng gabi, nakaupo si Anita sa tabi ng kanyang ina. Ang bigat ng mga hindi nasabi na revelations ay nakabitin sa pagitan nila. Inalog ni Anita ang kanyang ulo, hindi kayang magsalita. Lumapit si Roberto at niyakap siya ng may pag-aliw. Saglit, nagpasakop si Anita sa yakap, pinapawi ang bigat ng kalungkutan. Ngunit kalaunan ay umatras siya. Saan ang kahon? Nagtanong siya ng mabilis. Naguluhan si Roberto. Nasa loob, dun sa pinag-iwanan mo. Anong nangyayari, Anita? Sinundan siya ni Roberto habang nagmamadali siya patungo sa sala. Doon, sa ibabaw ng mesa ng kape, nakahiga ang kahon, nakasil at misteryoso. Dahan-dahan lumapit si Anita dito. Naramdaman ang init mula sa susi sa kanyang kamay. Nang malapit na niyang ipasok ang susi, ang telepono niya ay tumunog ng malakas. Binanggit niya ang hindi pamilyar na numero. Hello? Tumugon siya ng maingat. Miss Rodriguez, isang malalim na boses ng lalaki. Si Howard Greenwood ito, ang abogado ng iyong ina. Ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala. Isang mahirap na panahon, ngunit may isang mahalagang bagay tayo na kailangang pag-usapan tungkol sa ari-arian ng iyong ina. Huminga si Anita. Ang ari-arian niya, pero hindi pa natapos ang kanyang testamento. Tama yon, kumpirmahin ni Howard. Ngunit may iniwang dokumento si Carmen sa aking opisina. Ipinilit niyang basahin ito agad kung may mangyaring masama sa kanya. Maaari mo bang dalawin ang aking opisina ngayon? Tumingin si Anita sa kahon at pagkatapos ay sa susi, tumango siya. Oo, makakapunta ako. Inilagay niya ang telepono at ang mga emosyon, ang halo ng kalungkutan, pagkakasala at matinding pagnanasa na matuklasan ang mga nakatagong sikreto ng kanyang ina ay gumugulong sa kanya. Anuman ang nilalaman ng dokumento at anuman ang ibubukas ng susi, naramdaman ni Anita na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Ang tunay na tanong ay kung handa na ba siyang harapin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, inasikaso ni Anita ang libing ng kanyang ina. Inaasahan ang isang simpleng pagtitipon dahil sa hindi marangyang pamumuhay ni Carmen sa kanilang maliit na bayan. Ngunit habang siya ay nag-aayos, nagulat siya sa pagtugon ng komunidad. Ang iyong ina ay isang anghel, sabi ni Mrs. Johnson mula sa flower shop, na may mga luha sa mata, nagkukwento kung paano tinulungan ni Carmen ang kanyang anak na makapasok sa kolehiyo, isang pangarap na hindi nila kayang tustusan. Sa grocery, inalok ni Mr. Diaz na magbigay ng pagkain para sa burol ng libre. Si Carmen ang naging lifeline ng aking tindahan sa mga mahihirap na panahon. Utang ko sa kanya ang aking kabuhayan. Habang naglalakad siya sa Main Street, abala sa mga iniisip, hindi sinasadyang nakuha ni Anita si Roberto. Uy! Sabi ni Roberto ng mahinahon. Kumusta ka?
Kinakaya ko, sagot niya. Roberto, alam mo ba ang lahat ng ginawa ng ina ko para sa mga tao dito? Tumango si Roberto ng malungkot. Si Carmen ang naging sentro ng komunidad na ito. Pinili niyang manatiling hindi kilala sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya naghahanap ng papuri. Pero paano? Tanong ni Anita, halatang hindi pa rin makamove on. Wala tayong masyadong pera. Medyo nag-alangan si Roberto. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pinanatili ni Carmen ang ilang bagay na lihim, ngunit alam ko na may plano siyang malaking inisyatibo bago siya pumanaw. Anong klaseng inisyatibo? Tanong ni Anita. Isang community center, paliwanag ni Roberto. Plano niyang gawing isang hub ang isang lumang gusali para sa mga after-school programs at job training. Ngunit ngayon, wala na siya. Isang malaking pagkakasala ang dumapo kay Anita. Inisip niya kung paano naiisip ng ina niyang lumikha ng lahat ng ito na hindi siya alam. Naalala niya ang isang pagtatalo na narinig niya noong siya'y 12 taong gulang pa, kung saan tinutulan ng kanyang ama, Carmen, hindi mo kayang magpatuloy sa ganitong paraan, mauubos ang pondo. Kailangan kong tulungan sila, John, sagot ng kanyang ina. Hindi ako pwedeng umupo lang habang may magagawa akong pagbabago. At ano ang tungkol sa anak natin? Ano ang matitira para sa kanya? Habang nangyayari ito sa kanyang isip, naiwan si Anita na nag-iisip ng higit pang tanong kaysa sa mga sagot. Ang araw ng libing ay nakita ang simbahan ng bayan na puno ng mga dumalo, isang patunay sa malalim na epekto ng kanyang ina. Nakaupo sa harap, nilamon si Anita ng pakiramdam ng alienasyon habang isa-isa siyang nilapitan ng mga tao at ikinukwento ang buhay ng kanyang ina. Isang babaeng napagtanto niyang hindi niya masyadong kilala. Pagkatapos ng serbisyo, habang nagtitipon ang mga tao para sa burol, nilapitan siya ni Howard Greenwood. Miss Rodriguez, hindi ito ang pinakamagandang oras. Ngunit may isang bagay tayong kailangang pag-usapan, malumanay niyang sinabi. Iniwan ng iyong ina ang mga tiyak na tagubilin na basahin ang isang dokumento pagkatapos ng libing. Handa ka na bang makinig? Nahulog si Anita sa isang malaking desisyon. Tumango siya. Oo, handa na akong makinig. Pinagpugayan siya ni Howard. Maghahanda ako! Nang humakbang siya palayo, lumapit si Roberto. Ayos lang ba? Hindi ko sigurado, inamin ni Anita. May dokumento na iniwan ng ina ko. Babasahin ito ng malakas. Nagbago ang ekspresyon ni Roberto at naging mas seryoso. Ang proyekto, sigurado akong ito ay may kinalaman sa community center. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Anita. Si Carmen ay nag-aalala tungkol sa hinaharap ng kanyang mga inisyatiba kung may mangyaring masama sa kanya. Malamang ay nag-iwan siya ng mga gabay para rito. Bago pa makapagsalita si Anita, humingi ng pansin si Howard mula sa mga tao. Mga ginang at Ginoo, nagsimula siya. Si Carmen Bennett ay nag-iwan sa atin ng isang dokumento na babasahin pag siya'y pumanaw. Sa inyong pahintulot, Miss Rodriguez, ay magpapatuloy ako. Tumango si Anita, nararamdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ang nilalaman ng dokumentong ito ay magpapabago ng maraming bagay. Habang binubuksan ni Howard ang mga papel, isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Hinintakot ni Anita ang sarili, naghihintay sa mga huling salita ng kanyang ina at sa mga revelasyon na maaaring taglayin nito. Nilinisan ni Howard ang kanyang lalamunan at nagsimulang magbasa mula sa liham ni Carmen. Mga minamahal kong mga kaibigan at kapitbahay, kung naririnig ninyo ito, nangangahulugang ako'y umalis na sa mundong ito. Ngunit umaasa akong magpapatuloy ang aking legacy sa pamamagitan ng inyong patuloy na mga aksyon. Inihanda ni Anita ang sarili, nararamdaman niyang malapit na ang isang mahalagang anunsyo. Sa loob ng maraming taon, ako ay lihim na nagbigay ng tulong para sa kapakanan ng ating komunidad.
Ang pondo na ito ay mula sa isang mana na natanggap ko noon na pinili kong itago para sa mga dahilan na malalaman ninyo sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang bulungan mula sa mga tao. Ang puso ni Anita ay mabilis na tumibok. Inalok ko ang karamihan ng aking ari-arian upang masuportahan ang mga pagsisikap na ito. Ang lumang Miller na gusali ay gagawing isang community center upang magbigay ng mga serbisyong pang-edukasyon at sumuporta sa mga nangangailangan. Ang mga mata ni Roberto ay nagulat at naginhawahan sa anunsyo. Nagpatuloy si Howard, ngunit may isang kondisyon na nakalakip sa legacy na ito. Ang aking anak na si Anita ang siyang mangangasiwa ng proyektong ito sa loob ng 1 taon. Tumayo si Anita naguguluhan. Ano? Tumango si Howard at patuloy na nagsalita. Anita, nauunawaan ko na ito ay hindi inaasahan. Nagtayo ka ng buhay na malayo dito. Ngunit ipinagpapakumbaba ko na kumonekta ka muli sa iyong pinagmulan. Ang taon na ito ay magbibigay sa iyo ng hamon, ngunit magbibigay din ito sa iyo ng pananaw tungkol sa nakatagong nakaraan ng ating pamilya. Sa aking tahanan, matatagpuan mo ang isang kahon. Ang susi na kakailanganin mo ay nasa aking mga gamit. Sa loob ng kahon ay mga pahiwatig sa isang misteryo na humubog sa ating lahi sa loob ng maraming dekada. Iuntanggal mo ito, Anita, at lahat ay magiging malinaw. Si Anita ay stunned. Ang susi na natagpuan niya sa mga gamit ng kanyang ina, ito na ang layunin nito. Kung matagumpay na pamamahalaan ni Anita ang taon at malulutas ang misteryo, siya ay magiging karapat-dapat sa kanyang bahagi ng ari-arian. Kung hindi, ang mga ari-arian ay ililipat sa community fund. Inilapag ni Howard ang liham. Tapos na ang pagbabasa, Miss Rodriguez. Meron ka bang mga tanong? Sumabog ang frustrasyon ni Anita. Mga tanong! Puno ako ng mga tanong. Paano niya ito nagawa? May karera ako, buhay ko. Hindi ko pwedeng iwanan lahat ng ito ng 1 taon. Lumapit si Roberto, sinusubukang magbigay ng suporta. Anita, ang ina mo ay nagnais. Hindi ko alintana kung anong nais niya. Ininterrupt siya ni Anita na galit. Ang kabaliwan ito, wala siyang karapatang diktahan ang buhay ko mula sa kabila ng libingan. Puno ng bulungan ang silid. Umalis si Anita ng mabilis, naghahangad ng sariwang hangin. Habang naglalakad, ang mga iniisip niyang magkasalungat na emosyon ay sumabog. Paano kayang magtago ng ganito kalalim na mga lihim ang kanyang ina? At bakit ipinataw niya ang ganitong hamon ngayon? Sumunod si Roberto. Anita, alam ko na ito'y labis na, pero ano? Roberto, alam mo ba ito, hindi ba? Tungkol sa mga donasyon, sa mga plano para sa community center? Magalang na tumango si Roberto. Alam ko sa isang antas, determinado ang iyong ina na magdulot ng pagbabago. Tumawa si Anita ng may asar. Sa pamamagitan ng pagpapagamit sa akin, sa pamamagitan ng pagtatago ng mga katotohanan sa buong buhay niya, may dahilan siya. Malumanay na sinabi ni Roberto. Siguro ito ang paraan niya para matulungan kang maintindihan. Pinagpag ni Anita ang kanyang ulo. Hindi ko kaya ito. Uuwi ako sa New York at iiwan ko na lahat ng ito. Ano na ang mangyayari sa community center? Paano ang mga residente na umaasa dito? Tumigil si Anita naguguluhan. Kahit nagalit siya, hindi niya kayang baliwalain ang malalim na epekto na ginawa ng kanyang ina sa komunidad. Kailangan ko ng oras upang mag-isip, sabi niya sa wakas. Pagbalik sa bahay ng kanyang ina, natagpuan ni Anita ang kahon. Nang nanginginig, ginamit niya ang susi at bumukas ito. Inaasahan niyang makikita niya ang mga dokumento o mga lumang larawan, ngunit isa lamang ang laman, isang cryptic na mensahe. Ang katotohanan ay naroroon kung saan nagtatagpo ang lupa at dagat, kung saan ang mga pangako ay ginawa at nasira.
Hanapin ang nakatagong pinto at ang nakaraan ay magbubukas. Tinutok ni Anita ang mga mata sa mensaheng hindi maintindihan. Ang mga emosyon niya ay nahahati sa frustrasyon at curiosity. Ano ang ibig sabihin nito? At handa ba siyang maglaan ng 1 taon upang tuklasin ang mga palaisipan ng kanyang ina? Habang nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang boss mula sa New York ay tinanong kung kailan siya babalik. Tumingin siya sa bayan na lihim na tinulungan ng kanyang ina at nakaharap siya sa isang mahirap na desisyon. Anuman ang desisyon na gawin niya, malinaw na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Nakatayo si Anita sa labas ng women's shelter. Ang desisyon niyang manatili na pinapalakas ng tungkulin at curiosity tungkol sa nakatagong buhay ng kanyang ina ay matibay sa kanyang isipan. Habang pumasok siya, isang babaeng nagmamadali ang sumalubong sa kanya. "Ikaw ba si Anita?" "Ako si Teresa, ang direktor. Ngayon ikaw ay sa kusina, kulang kami sa staff." Bago pa man makapaghanda si Anita, nahanap niya ang sarili sa magulo at masalimuot na kusina. "Magsimula ka sa pag-chop ng mga gulay," utos ni Teresa bago magmadali. Harapin sa isang bundok ng sibuyas, naramdaman ni Anita na hindi siya akma sa lugar na iyon. Habang nahirapan sa paggamit ng kutsilyo, isang boses mula sa likod ang nagbiro, "Ikaw ba ang anak ni Carmen? Hindi mukhang may talento ka sa gawaing ito." Lumingon, nakita ni Anita ang isang matandang babae na nagmamasid. "Ako si Rita. Kilala ko ang ina mo. Kaya niyang pamahalaan ang buong lugar na ito mag-isa. At ikaw, well, iba ang kwento." Sumabog ang inis ni Anita. "Ginagawa ko ang makakaya ko." "Ang makakaya mo?" Natawa si Rita nang may pang-uuyam. "Anak, ang makakaya mo ay hindi sapat dito. Kailangan ng mga babae ng konkretong tulong, hindi isang batang babae na naglalaro ng charity." Bago pa makapagsalita si Anita, dumating si Teresa. "Anita, kailangan namin ng tulong mo sa ilang papeles tungkol sa expansion na pinaplano ng ina mo." Sa opisina, ipinakita sa kanya ni Teresa ang isang tumpok ng dokumento. "Mag-uumpisa na kami ng construction sa susunod na buwan, pero may problema sa mga permits. Ang ina mo ang humahawak dito, pero ngayon..." Nakita ni Anita na ito ay ang proyekto na binanggit ni Roberto. Tiyak na may mga hadlang. "Titingnan ko kung anong magagawa ko," sabi niya na may determinasyong nadarama. Sa hapon, ang tawag ni Anita mula sa kanyang boss sa New York ay puno ng tensyon. "Anita, kailangan ka namin. Nagkakaproblema ang Miller account." "Alam ko, Tom, pero may family crisis na kailangan kong asikasuhin." "Gaano katagal ka mawawala? Tandaan, hindi kami charity dito." Sumakit ang mga salita niyang iyon, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ni Anita. "Hindi ko pa sigurado. Ipapaalam ko sa iyo." Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Anita ang matinding paghila ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Mamaya sa bahay ng kanyang ina, naghanap si Anita ng higit pang detalye tungkol sa proyekto ng shelter at natagpuan ang isang lumang diary sa desk ni Carmen. Habang tinatanggal ang mga pahina, nagpounding ang puso niya. Ang unang entry ay nakakabighani. "Ngayon, nangako ako ng isang bagay na magbabago sa lahat. Hindi ito mauunawaan ni Jayen, ngunit ito ay kailangan para sa kanya, para sa lahat." Nalilito si Anita sa cryptic na mensahe at mga initials, ngunit tinawag siya ni Teresa. "Anita, may crisis tayo. Pumutok ang pipe at binabaha ang basement. Kailangan naming evacuate ang mga residente, pero kulang kami sa espasyo." Sa mabilis na pag-iisip, alam ni Anita kung paano harapin ang mga emergency, karaniwan sa isang tawag at leverage sa pera. Pero ngayon, dahil sa legacy ng kanyang ina ng malasakit at inobasyon,
Napagtanto niya na ibang approach ang kailangan. Pupunta ako, sagot niya kay Teresa, kinuha ang mga susi at handa nang harapin ang hamon. Determinadong gamitin ang kanyang mga kasanayan sa isang konteksto na tinukoy ang mga nakatagong kontribusyon ng kanyang ina. Sa center para sa mga kababaihan at mga bata, isang pakiramdam ng kagipitan ang bumalot sa hangin. Ang mga ina, kasama ang kanilang mga anak, ay nagtipon sa pangunahing bulwagan, habang ang mga voluntaryo ay nagtatrabaho ng walang tigil upang kunin ang anumang maaring maisalba mula sa binahang basement. Lumapit si Anita kay Rita at napansin ang matigas na ekspresyon ng mukha nito. Anong susunod na hakbang? Sa tingin mo ba'y matutulungan tayo ng mga mayayaman mong kakilala sa syudad? Agad na nawala ang unang inis ni Anita habang naiisip ang paraan ng kanyang ina sa pagharap sa mga krisis. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Teresa, may directory ba tayo ng mga lokal na relihiyoso at community centers? Tumango si Teresa na tila naguguluhan. Simulan mong tawagan sila, tignan kung kaya nilang tanggapin ang ilan sa mga tao natin ngayong gabi. At ikaw, Rita, may mga koneksyon ka dito, oras na para gamitin ang mga iyon. Makakalampas tayo dito. Sa hindi inaasahan, lahat ay mabilis na kumilos. Habang pinamamahalaan ni Anita ang logistics, isang malalim na kasiyahan ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na lubos na naiiba mula sa mga tagumpay sa kanyang corporate na buhay sa New York. Nang sumapit ang gabi, bawat isa ay maayos na na-accommodate. Habang inalak ang pinto, napansin ni Anita ang mga mata ni Rita na puno ng pag-apruba. Hindi masama, city girl, sabi ni Rita na may bahid ng respeto. Proud ang ina mo sa iyo. Isang init ng aprobasyon ang bumangon kay Anita. Habang binabaybay ang daan pauwi at bitbit ang diary ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang bagong pakiramdam ng pag-aari. Bagamat ang mga misteryosong entry sa diary ng kanyang ina ay nagbigay ng hudyat na may higit pang mga revelasyon ang darating. Bumilis ang takbo ng oras at si Anita ay unti-unting nahulog sa buhay sa shelter. Isang araw, isang batang babae na may hawak na sanggol ang dumating nang magulo ang itsura. Nawala ang trabaho ko at ngayon wala na akong ibang matutuluyan. Umiiyak na ibinahagi ni Carmen. Agad na nakaramdam si Anita ng pagkakapareho, naalala ang sarili niyang mga unang paghihirap sa magulo at mabilis na mundo ng New York. Magkakasama tayo sa pagdaanan nito. Kalmadong sinabi ni Anita kay Carmen na nagulat pa siya sa naging tono ng kanyang boses. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Anita upang tulungan si Carmen sa paggawa ng resume at pagpapabuti ng mga interview techniques. Nang makakuha si Carmen ng trabaho sa isang malapit na diner, nakaranas si Anita ng isang malalim na pride na hindi niya naranasan sa kanyang corporate na buhay. Gayunpaman, ang pamamahala sa proyekto ng community center ay hindi naging madali. Nagkaroon sila ng isang matinding pagtatalo ni Roberto. Kailangan mong maghinay-hinay, Anita, pagtutol ni Roberto. Kailangan ng masusing pakikilahok ng komunidad. Wala na tayong oras, sagot ni Anita. Baka mawalan tayo ng mahalagang pondo. Pinahahalagahan ng ina mo ang tamang paraan kaysa sa madali ang paraan, sagot ni Roberto. Nasaktan si Anita sa paghahambing na iyon. Hindi ako ang ina ko, sagot ni Anita na may galit sa tono. Nang gabing iyon, hindi mapakali at nababahala, naghanap ng kaluwagan si Anita sa diary ng kanyang ina. Doon, natagpuan niya ang isang entry na may petsang dekada na ang nakaraan. Muling galit si John. Hindi niya maintindihan kung bakit ako nakakapit sa nakaraan, ngunit ito'y mahalaga. Pinapangalagaan nito ang lahat. Kailangan kong protektahan si Anita sa anumang paraan. Naguguluhan at nag-aalala, tinanong ni Anita sa sarili, anong kailangan kong protektahan mula sa akin?
Ang sumunod na araw ay nagdala ng balita ng isang napipintong grant na kailangan para sa GED program ng mga kababaihan. Gamit ang kanyang bihasang kasanayan sa negosasyon, gumugol si Anita ng maraming oras upang kumbinsihin ang grant committee at gumamit pa ng mga koneksyon mula sa New York. Pagkatapos ng isang buong araw, hindi lamang nakuha ang grant, ngunit pinalawak pa ang saklaw nito. Nagsaya ang shelter, ngunit halata ang hindi pagkakasundo ni Roberto. "Anong ngayon?" tanong ni Anita nang makita ang hindi pagkakasundong hitsura ni Roberto. "Mabuti na nakuha mo ang pondo," sabi ni Roberto. "Pero ang agresibong approach mo ay hindi ganito ang pamamaraan natin dito." Dahil sa mga salita ni Roberto, nagsimula nang magduda si Anita kung tama ba ang kanyang pamamaraan. Mamaya, habang inorganisa ang mga lumang dokumento, natagpuan ni Anita ang isang litrato na huminto sa kanya. Ang kanyang batang ama na kasama ang isang hindi kilalang babae malapit sa isa't isa. Ang nakasulat sa likod ng litrato ay John at Elena, 1985. Sino si Elena? Bago pa niya masimulang alamin, tumunog ang telepono. Si Howard Greenwood, ang abogado ng kanyang ina. "Anita, may isang nakakaintrigang proposal na dumating," nagsimula si Howard. "Isang investor ang interesado sa pagbili ng lahat ng ari-arian ng iyong ina, kasama na ang site na nakalaan para sa community center." Naguluhan si Anita. "Pero ang mga plano para sa center," nagsimula siya. "Nag-aalok siya ng triple ng market value," mabilis na sabi ni Howard. "Isang napakagandang halaga." Nahulog si Anita sa pag-iisip. Nahirapan magdesisyon sa pagitan ng pinansyal na benepisyo at ng pagpapatuloy ng legacy ng kanyang ina. "Sino ang nasa likod ng alok na ito?" tanong niya. Nag-atubili si Howard. "Dito nagiging interesting. Ang investor, si Pedro Akrapovich, ay nagsasabing kilala niya ang iyong ama." Isang kilig ang dumaan kay Anita. Ang pangalan ni Pedro Akrapovich ay lumitaw sa mga bulong-bulungan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang mga magulang noon. Nais niyang makipagkita upang pag-usapan ang kanyang proposal ng personal, dagdag pa ni Howard. Tumindi ang suspisyon ni Anita. Bakit gusto ng isang tao na may koneksyon sa nakaraan ng kanyang ama na makuha ang ari-arian ng kanyang ina na matagal nang pinangalagaan? Para bang hindi isang pagkakataon ang lahat ng ito? Magayos ng meeting, desisyon ni Anita. Matatag ang loob, kahit na magulo ang kanyang pakiramdam. Nang matapos ang tawag, tiningnan ni Anita ang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang hindi kilalang babae at ang diary ng kanyang ina. Parang ang lahat ng nakatagong katotohanan ay malapit ng sumik. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Pedro Akrapovich at handa na ba si Anita na harapin ang mga katotohanan na maaaring matuklasan sa pag-uusap? Habang nakaupo sa harap ni Pedro Akrapovich sa isang maliit na diner, pinagmamasdan ni Anita ang matandang lalaki na may matalim na asul na mata na nagpapaalala sa kanya ng isang tao na kilala niya noon. "Kamukha mo ang iyong ama," sabi ni Akrapovich na may nostalhikong ngiti. "Paano mo nakilala ang aking ama?" Agad na tinanong ni Anita, matatag ang boses. Nang maglaho ang ngiti ni Akrapovich, sinabi niya, "Si John at ako ay magkakasosyo sa negosyo bago niya nakilala ang iyong ina," na nagdulot ng lamig sa katawan ni Anita. "At ngayon, gusto mong kunin ang ari-arian ng aking ina?" "Komplikado," aminin ni Akrapovich. "Marami kaming hindi natapos na usapin at kabilang narito ang ari-arian na ito." Habang ipinaliwanag ni Akrapovich ang kanyang proposal, nahirapan si Anita na mag-focus sa mga nakakamanghang financial figures na binanggit, mga halagang maaaring magbago ng bayan at siguraduhin ang kanyang kinabukasan. "Kailangan ko munang mag-isip," sagot niya sa huli. "Naiintindihan ko," sagot ni Akrapovich. "Ngunit huwag mag-antala.
ang mga alok na katulad nito ay hindi tumatagal. Pagbalik ni Anita sa community center, nahanap niya si Roberto na abala sa mga plano ng konstruksyon. Kailangan natin pag-usapan ito. Simula ni Anita, ipinaliwanag ang alok mula kay Akrapovich. Biglang nagbago ang mukha ni Roberto. Hindi mo ba talaga ito isasaalang-alang? Ang center na ito ang pangarap ng iyong ina? Hindi ganun kasimple, sagot ni Anita. Isipin mo kung anong magagawa natin para sa bayan gamit ang perang iyon. Sa kapinsalaan ng pangarap ng iyong ina, hamon ni Roberto, nagiging mas mainit ang kanilang pagtatalo at umagaw ng atensyon ng mga voluntaryo sa paligid. Hindi mo nakikita ang mas malaking larawan, sigaw ni Anita. Ika nga, ikaw ang hindi nakakakita ng punto, sagot ni Roberto. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa ating pangako sa komunidad. Frustrated at labis na overwhelmed, umalis si Anita na galit at nagtungo sa kanyang bahay noong bata pa siya upang maghanap ng kaluwagan o mga pahiwatig mula sa kanyang nakaraan. Habang abala sila sa pagpapalipat ng lahat sa community center habang lumalala ang bagyo, natagpuan ni Anita ang kanyang sarili na taimtim na tumutulong sa isang batang ina kasama ang kanyang mga anak. Sa mga sandaling yon, naisip ni Anita ang malalim na kasiyahan sa pagtulong sa komunidad, isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang dating buhay sa New York. Pagkatapos, sa loob ng pansamantalang silungan sa community center, basa at pagod ngunit puno ng diwa ng pagtutulungan, nagpalitan ng mga pasasalamat sina Anita at Roberto. Salamat, mahinang sinabi ni Anita. Ang tinig niya ay puno ng tapat na pagpapahalaga. Tumango si Roberto, ang mukha niya ay lumambot. Magaling ka ngayong gabi. Ang nakikitang kaluwagan at pagkakaisa sa mga tao sa paligid ni Anita ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa. Naunawaan niya kung bakit ang ina niya ay ganoon ka-dedicated sa komunidad, bakit siya nagtatago ng mga lihim at nagsakripisyo. Lahat ito ay para mapanatili ang isang pamumuhay na nagbibigay halaga sa pagtutulungan kaysa sa pansariling kapakinabangan. Nakaramdam si Anita ng biglang kalinawan tungkol sa kanyang daraanan. Roberto, nagsimula siya, ang tinig ay matatag kahit sa gitna ng kaguluhan. Kailangan natin pag-usapan ang alok ni Akrapovich, mga desisyon ng ina ko, lahat. Sa tingin ko, nagsisimula akong makita kung ano ang hinahangad niyang maganap. Ang ekspresyon ni Roberto ay naghalo ng gulat at kuryosidad. Sige, mag-usap tayo. Habang nagsasalita sila magdamag at ang bagyo ay patuloy na umaalimpuyo sa labas, inilatag ni Anita ang lahat ng kanyang natuklasan at ang kanyang mga iniisip para sa hinaharap. Pinag-usapan nila ng malalim ang mga motibo ng ina ni Anita, ang mga komplikadong desisyon nito sa nakaraan at ang misteryosong koneksyon ni Akrapovich. Kinabukasan matapos humupa ang bagyo at dahan-dahang bumabalik sa normal ang bayan, nagsagawa si Anita ng isang town meeting sa community center. Ang hangin ay puno ng anticipation habang ang mga residente ay nagtipon, sabik na malaman ang desisyon tungkol sa alok ni Akrapovich. Tumayo si Anita nang may tiwala sa harap ng mga kababayan. Mayroon na akong desisyon, hindi ko ibebenta ang ari-arian. Puno ng hiningang paghanga at ilang mga bulong-bulungan ng hindi pagkakaunawa at si Roberto ay tiningnan siya ng may kalituhan. Sa halip, patuloy ni Anita, gamit ang lakas mula sa enerhiya ng mga tao sa paligid niya. Gagamitin ko ang mana ng aking ina upang hindi lamang mapanatili, kundi palawakin ang proyekto ng ating community center. Magtatayo tayo ng isang network ng mga serbisyo para sa komunidad sa buong bayan. Ang kanyang mungkahi ay sinalubong ng palakpakan at ilang mga bulungan ng hindi pagkakaunawa,
Ngunit habang inilatag ni Anita ang detalyadong plano para sa sustainable growth at development ng komunidad, ang excitement ay lumago. Ginamit ni Anita ang kanyang business acumen upang ipaliwanag kung paano ang mga pondo ay maaaring mailaan ng maayos upang magdulot ng pangmatagalang epekto. Habang nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao, nilapitan siya ni Roberto na may bagong respeto sa kanyang mga mata. "Hindi ko akalain na kaya mo ito," inamin ni Roberto. Ngumiti si Anita, naramdaman ang halo ng pride at relief. "Hindi ko rin nakalain, pero ngayon siguro naiintindihan ko na kung ano ang talagang layunin ng ina ko." Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang sandali ng pagkilala ang lumipas sa pagitan nila. Isang mutual na pag-a-acknowledge sa dedikasyon ng bawat isa at marahil isang simula ng higit pa. Nakaramdam si Anita ng pamumula sa kanyang pisngi. "So," sabi ni Roberto, may nakakalukong ngiti, "handa ka na bang magbukang manggas at magsimula ng tunay na trabaho?" Sa mga sumunod na linggo, inialay ni Anita ang kanyang sarili sa mga proyekto ng komunidad. Siya at si Roberto, kasama ang isang koponan ng mga voluntaryo, ay nagtulungan ng walang tigil upang gawing isang buhay na community space ang bahay kung saan siya lumaki. Sa isang magaan na sandali, nagkaroon sila ng isang paint fight na nag-iwan sa kanila ng tawanan at mga mantsa ng pintura sa katawan. "May konting dumi ka dyan," pabirong sinabi ni Roberto na mahinang pinunasan ang pintura sa pisngi ni Anita. Dahan-dahan nawala ang kanilang tawanan habang sila ay nagkaharap. Ang magaan na atmosfera ay naging isang nakakaramdam ng tensyon. Nilunok ni Anita at naglakad pabalik. "Siguro kailangan nating bumalik sa trabaho," mahinang suggested ni Anita. Ang boses ay may kaunting pagkabahala. Tinutulan ni Roberto ang mga saloobin at tumango. "Tama, trabaho!" Nagtulungan silang bumalik sa kanilang mga gawain, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga hindi nasabi na posibilidad, pareho para sa kanilang komunidad at para sa kanilang sarili. Habang nagpapatuloy ang proyekto, naramdaman ni Anita ang patuloy na pagtaas ng kanyang determinasyon. Ipinahayag niya ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Ang boses ay matatag. "Iniibig ng aking ama ang aking ina at committed siyang pangalagaan ang legacy nito." Isang katahimikan ang bumalot sa courtroom habang iniisip ng lahat ang tapat na pahayag na iyon. Inilapag ni Anita ang isang liham sa mesa at ipinakita ito sa hukom at mga hurado. Tinutukoy nito ang mga huling hangarin ng kanyang ama at pinatibay kung sino ang may karapatang magmay-ari ng ari-arian. Habang ang mga argumento ni Akrapovich ay nagsimulang mag-falter, ang tensyon sa courtroom ay sumik. Nang ipinakita ni Howard ang liham sa hukuman, inilahad niya na hindi lamang pinagtibay ng liham ang claim ni Anita, kundi ipinakita rin nito na si Pedro Akrapovich ay nagtatangkang manipulahin ang isang relasyon ng pamilya para sa pansariling kapakinabangan. Ang buong courtroom ay naging tahimik. Ang mga mata ay tumingin sa pagitan ng hukom, Akrapovich at Anita. Nagpos ang hukom bago magsalita. "Ang ebidensya sa harap natin ay nakakumbinsi," aniya. "Kailangan ko ng oras upang mag-isip pa." Habang lumabas ang hukom, isang alon ng tensyon at paghihintay ang bumalot sa silid. Si Anita ay nababalot ng halo ng pag-asa at takot. Inilagay niya ang lahat sa taya, hindi lamang para sa reputasyon ng kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang sariling hinaharap at ang komunidad na sumusuporta sa kanya. Walang katapusang paglipas ng oras at muling pumasok ang hukom na nagdulot ng tahimik na atmosphere sa silid. Matapos pag-isipan ang ebidensya at mga testimonya, pinapaboran ko si Anita Bennett, pahayag ng hukom. Isang alon ng kaluwagan ang dumaan sa kanya at ang buong silid ay sumabog sa palakpakan.
Ang mukha ni Akrapovich ay punong-puno ng inis, ngunit si Anita ay napapaligiran ng kasiyahan. Sa mga luha ng pasasalamat, tumingin siya sa kanyang mga taga-suporta. Ang tagumpay na ito ay para sa kanya, sa kanyang ina at sa kanilang komunidad. Handa na siya para sa anumang darating, puno ng sinseridad at pag-asa. Ang kanyang ama ay isinakripisyo ang bahagi ng negosyo upang protektahan ang ari-arian. Alam niya ang mga inisyatibo ng kanyang ina at sumuporta dito. Ang courtroom ay sumabog sa kaguluhan habang tinawag ng hukom ang katahimikan at inilahad na rerepasuhin pa ang mga bagong ebidensyang ito bago magdesisyon. Habang naghihintay ng pinal na pasya, nakatagpo si Anita ng isang kalmado na pagtanggap. Ngayon na nauunawaan ang mga sakripisyo at pagmamahal ng kanyang mga magulang, siya ay nararamdaman ng kapayapaan. Sa labas ng korte, nilapitan siya ni Roberto ng mahinahon. "Kamusta ka na?" Si Anita ay ngumiti. "Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako." Nagtagpo ang kanilang mga mata at nang maglapit si Roberto, nasira ang kanilang sandali. "Handa na ang hukom!" Agad silang pumasok muli. Ang puso nila ay mabilis ang tibok. Ang hukom ay nag-clear ng lalamunan upang ipahayag ang kanyang pasya at si Anita ay huminga ng malalim. Sa sandaling ito, ang legacy ng kanyang ina ang hinaharap ng komunidad at ang kanyang sariling papel sa minamahal na puk ay nagsanib. Si Anita ay nagpalakas ng loob para sa anumang magiging desisyon, determinadong suportahan ang kanyang komunidad, anuman. 1 taon pagkatapos ng kanyang pagbabalik, ipinagdiwang ng bayan ang inaugurasyon ng Carmen Stefanenko Community Center sa muling buhay na Miller Building, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at muling pagkabuhay. Habang nakaharap sa kanyang bagong pamilya mula sa podium, sinabi ni Anita, "1 taon na ang nakalipas, hindi ko pa nauunawaan kung ano ang pinapahalagahan ng ina ko dito. Ngayon, isang karangalan para sa akin na ipagpatuloy ang kanyang legacy." Sa pagputol ng ribbon, pumalakpak ang mga tao at nagambagan patungo sa center, pinagmamasdan ng bagong mga pasilidad, mga classroom, mga counseling office, daycare at iba pa. Masaya si Anita na tinatanaw ang mga bata na tumatakbo sa playground at ang mga matatanda na nag-e-explore ng mga bagong resources na available. Teresa, ang bagong direktor ng center, ay lumapit kay Anita na may mga luha sa mga mata. "Talaga namang magiging sobrang proud si Carmen," ang sinabi niya, hawak ang kamay ni Anita ng mahigpit. "Naging mas maganda pa ang iyong ginawa kaysa sa naisip niya." Habang naglalakad si Anita sa mga abalang koridor ng center, ang mga piraso ng pag-uusap na kanyang naririnig ay puno ng pride. Mga kababaihang excited na magplano ng isang negosyo sa pamamagitan ng entrepreneurship program ng center. Isang teenager na masigla na nag-uusap tungkol sa coding class na sinalihan niya, isang matandang lalaki na sabik na magturo ng kasaysayan ng bayan. Dahil sa araw na iyon, naroroon si Anita sa unang pagtatapos ng GED program ng center. Ang auditorium ay puno ng kasiyahan ng mga pamilya at kaibigan ng mga magtatapos. Sa bawat pangalan ng mga magtatapos na binanggit, si Anita ay naaalala ang kanilang mga natatanging paglalakbay. Isa na roon si Carmen, ang batang ina na tinulungan ni Anita, na narinig ang hiyawan ng anak nito habang tinatanggap ang kanyang diploma. Pagkatapos ng seremonya, niyakap ni Carmen si Anita ng mahigpit. Ang boses nito ay puno ng emosyon. "Hindi ko inisip na magtatapos ako. Salamat sa paniniwala mo sa akin." Si Anita, na apektado, ay sumagot, "Ikaw ang gumawa ng hirap na yon. Natutuwa lang akong nakatulong ako." Ngunit tumanggi si Carmen, "Higit pa roon,
Ipinakita mo sa akin na kaya kong baguhin ang aking buhay, umahon mula sa aking mga kalagayan. Ngayon, may kinabukasan ng anak ko dahil sa lugar na ito na ginawa mo. Habang lumulubog ang araw, si Anita ay nahatak patungo sa tahimik na dalampasigan. Ang tunog ng alon ay naging kalma sa kanya. Tulad ng dati, naglakad sila ni Roberto sa tabing dagat, ang kanilang mga kamay ay magkasalubong. Ang hindi nasasabing tensyon sa pagitan nila ay matagal ng simmering. Isang araw na nakakapagod, ang bulong ni Roberto halos hindi maririnig sa tunog ng alon. Tumango si Anita habang iniisip ang mga pagbabago ng taon. Tumigil sila upang panoorin ang paglubog ng araw. Ang mga kulay nito ay isang makulay na canvas. Lumiko si Roberto, puno ng layunin. "Anita, ako?" Inaasahan ni Anita ang mga salitang iyon. Ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis. "Oo." "Tuwang-tuwa ako na hindi ka umalis," inamin ni Roberto habang papalapit siya kay Anita. "Noong una, akala ko aalis ka rin papuntang New York kahit anong pagkakataon. Pero nahanap mo ang lugar mo rito, naging parte ka ng komunidad na parang ang ina mo." Naantig, naramdaman ni Anita ang mga luha na bumangon. "Hindi ko inisip na makakahanap ako ng tahanan dito, pero ngayon, hindi ko na kayang isipin na maging saan man kundi dito." Nagkaroon sila ng halik, isang kaganapan ng mga buwan ng lumalagong paglapit. Matapos ang halik, ngumiti si Anita ng mainit. "Ako rin, Roberto, ako rin." Naglakad silang magkahawak kamay pabalik sa bayan. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging bahagi ng komunidad ay matibay na ngayon. Sa gabing iyon, binuksan ni Anita ang diary ng kanyang ina para sa huling entry. Isang sandali na itinabi niya para sa sarili. Habang binabasa ang mga salita ng kanyang ina, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Mahal kong Anita, kung binabasa mo ito ay dahil pinili mong manatili upang maunawaan. Napaka-proud ko sa iyo, anak ko. Mayroon pang isang lihim. Ang mga pondo na nagpasimula ng lahat ng ito ay mula sa iyong lolo, ama ni Pedro Akrapovich, bilang pag-aayos sa mga nakaraang pagkakamali. Ginamit ko ito upang tulungan ang iba, upang putulin ang siklo ng pagdurusa. Ngayon, yun na ito upang ipagpatuloy ang ating gawain. Mahal kita, anak. Huwag kalimutan ang iyong lakas." Tumulo ang mga luha habang binubuo ni Anita ang mga sakripisyo ng kanyang ina at ang pinagmulan ng kanyang legacy na nakaugat sa pagtubos at pag-asa. Habang ang liwanag ng araw ay nagbigay linaw sa kanyang pag-unawa, nakaramdam si Anita ng malalim na kapayapaan. Alam niya ang mga bigat at pangarap na niyakap ng kanyang ina. Nang makipagkita kay Roberto sa Abalang Center, sinalubong nila si Rita, isang voluntaryo, at pinag-usapan ang mga pagpapalawak at mga inisyatibo para sa hinaharap. Pinapalakas ng walang katapusang posibilidad, handa na si Anita na itulak ang komunidad pasulong, suportado ng legacy ng kanyang ina at ang hindi matitinag na diwa ng bayan. Pinag-usapan nila ang pagpapalawak ng mentorship programs at mga pakikipagsosyo sa mga lokal na negosyo. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng mga plano para sa pagpapalaki at muling pagbibigay ng buhay sa kanilang komunidad. Nagsimula pa lang ito. Sa gabing iyon, naupo si Anita sa porch ng bahay kung saan siya lumaki na ngayon ay ganap niyang pag-aari muli. Niyakap niya ang memory box ng kanyang ina na puno ng mga litrato, liham at mga alaga. Ang bawat bagay na natagpuan ay nagbalik ng mga alaala. Isang litrato ng kanyang batang mga magulang noong araw ng kasal nila. Isang flower na pinatuyo mula sa hardin na maingat na inalagaan ng kanyang ina. Ang maliit na luma at paboritong stuffed bear na minahal niya noong bata siya. Habang tinitingnan ang bayan na nagkaroon ng puwang sa kanyang puso, iniisip ni Anita ang kanyang pag-uunlad mula sa isang single-minded na executive patungo sa isang mahalagang miyembro ng komunidad. Iniisip niya
ang mga lihim na pagsusumikap ng kanyang ina, mga sakripisyo ng kanyang ama, at ang mga katotohanan ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Hindi ito ang legacy na inaasahan niya, ngunit ito ay isang legacy na tinanggap niyang buo. Dumating si Roberto upang maupo sa tabi niya, ipinatong ang braso sa kanyang balikat. "Penny for your thoughts?" tanong ni Roberto ng mahinahon. Sumandal si Anita sa kanya. "Nagugulat lang ako kung paanong ang mga sorpresa sa buhay ay kayang maging napakaganda. 1 taon na ang nakalipas, hindi ko ito naisip." "Namimiss mo ba ang dating buhay mo?" tanong ni Roberto na may bahid ng hindi katiyakan. Neil shook her head decisively. "Wala ni isang saglit. Nasa tamang lugar ako ngayon." Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw na pinturahan ang bayan ng mga malalambot na kulay, nag-e-enjoy sa tahimik na katahimikan. Nakaramdam si Anita ng malalim na pasasalamat para sa mga hindi inaasahang pag-ikot na nagdala sa kanya dito. Natagpuan niya ang kanyang layunin at isang bagong pag-ibig higit pa sa inaasahan niya. Habang ang mga bituin ay nagsimulang kumalat sa langit, iniisip ni Anita ang hinaharap. Inaasahan ang mga pagsubok, ang pamamahala sa center, pagpapalawak ng saklaw nito at pagpapagaling ng mga sugatang kasaysayan. Hindi magiging madali ang mga gawaing ito, ngunit handa na siya, pinapalakas ng lakas ng kanyang ina, ng determinasyon ng kanyang ama at ng yakap ng isang komunidad na parang pamilya. Ngayon ay malinaw na ang kanyang pagkakakilanlan at mga layunin. Ang bagong kabanata sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lang at sa unang pagkakataon, tinatanggap ni Anita ang kilig ng hindi alam. Handa na siyang harapin ang hinaharap gamit ang tibay ng loob na palaging nakikita ng kanyang ina sa kanya. Habang tinitingnan ng komunidad na ngayon ay bahagi ng kanyang buhay, tiwala siya na ang mga legacy ng kanyang ina at ang kanyang sarili ay magpapatuloy na umunlad. Bagamat may mga pagsubok, ang paglalakbay ay nagtulungan upang ituro siya sa lugar na tinukoy para sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, pumasok sina Anita at Roberto sa loob ng bahay, magkasama at handa na para sa mga darating na araw. Sa threshold, huminto si Anita at tumingin pabalik sa bayan na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. At tahimik na nagpasalamat sa kanyang ina na naggiya sa kanya sa landas na ito. Pagkatapos, may ngiti ng pag-asa, pumasok siya sa kanyang tahanan, sabik na gumawa ng susunod na kabanata ng kanyang kwento. Isang kwento na puno ng pag-ibig, komunidad at isang makapangyarihang, matibay na legacy. Kung ikaw ay na-inspire sa kwento ni Anita ng self-discovery at pagbabalik loob ng komunidad, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga uplifting na kwento. Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon sa mga komento. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw si Anita? Tandaan, ang pinakakapanapanabik na mga pakikipagsapalaran ay kadalasang nagsisimula ng hindi inaasahan. At ang tunay na mga kayamanan ay maaring naghihintay sa lugar kung saan tayo nagsimula.